Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. At narito na naman po ako, si Rafaelo, para talakayin yung third part ng direct hiring process dito sa Gris. So, sa third part pong ito, tatalakayin naman po natin kung ano po yung mga dapat ninyong gawin pagka nakarating na kayo rito sa Gris, pag nabigyan na kayo ng visa of entry galing sa Pilipinas. So, bago po yan, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa channel ko kung hindi pa po kayo na nakakapag-subscribe. At nagpapasalamat po ako doon sa mga mapagpasensya natin mga supporters sa YouTube channel natin. Maraming salamat po sa inyo. At siya nga po pala, kung kayo po ay may mga katanungan o may mga gustong malaman, pwede po kayong mag-comment sa ibaba para masagot ko po ang inyong mga katanungan, or pwede nyo po akong i-follow sa aking pong Facebook page sa Rafaelo Life in Greece. Tsaka meron din po tayong community page na Filipino in Greece. Ako po ang admin doon. So marami po tayong mga kababayan na doon na willing mag-share ng kanilang kaalaman or ng advice para po matulungan kayo. So yun nga po, nakakuha na kayo ng inyong visa of entry papunta dito sa Gris. I-advise ko lang po sa inyo mga baguhan na papunta dito, huwag nyo pong kakalimutan na dalahin ang inyong mga papeles. Yung mga papeles na ipinadala sa inyo ng amo ninyo, at saka yung passport ninyo. So kasi yan po ang proof ninyo na legal kayong papasok dito sa Gris. Tsaka meron po kayong employment, para walang sabit pagdating sa immigration dito sa Gris, wala pong kayo maging problema. So ano nga po ba yung mga dapat ninyong gawin pagdating ninyo dito sa Gris? Ang unang-unang obligasyon ng inyong mga magiging amo or ng mga employer ninyo ay kunan kayo ng mga mandatory registry number. Ito po yung mga registry number na sa BIR or yung AFIMI na kung tawagin namin dito. Yung inyong AMCA, which is your parang SSS insurance number sa Pilipinas, para po naman mabayaran ang inyong mga contribution sa inyong health insurance. Tsaka dyan na rin po kukunin ang inyong mga ang inyong magiging pension kung sakasakaling dito kayo magre-retire sa Gris. Yan po ang unang-unang obligasyon ng inyong mga employer, na i-provide sa inyo yan or magkumuha kayo ng inyong mga registry numbers. So ano naman po yung mga kakailanganin ninyo para makapag-apply ng inyong staying permit tsaka ng inyong working visa, working permit dito sa Greece? Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, isa po sa mga requirements po ay yung inyong AFIMI or yung inyong tax account number. Pangalawa po ay yung AMCA or yung inyong social security number. Kailangan din po dyan yung inyong visa of entry na in-issue sa inyo ng Greek Embassy sa Pilipinas bago kayo pumasok dito. Yan po yung kailangan din po yan. Siyempre yung passport ninyo, tsaka yung kailangan din po ng photocopy ng inyong passport. So kakailanganin nyo rin po ng 4 na passport ID pictures. So pag pumunta kayo sa mga photographers dito at sasabihin nyo sa kanila na gagamitin nyo para sa immigration or sa application ng inyong staying permit, so alam na nila yung kung ano yung dapat na ibigay sa inyo. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, yung mga papeles na na magagaling sa Pilipinas, dapat hawak-hawak ninyo, dahil kasama po diyan, kailanganin din po ninyo dito yung certificate of medical insurance na dala-dala ninyo galing sa Pilipinas, di ba? Requirements po yung, kasi bago kayo pumasok dito, kailangan meron kayong insurance, health insurance na magagaling sa Pilipinas while you are staying in Greece. Short period lang naman ito, hanggang hindi pa kayo nababayaran ng insurance dito. So kailangan nyo rin po dyan yung inyong health certificate na nanggaling din po yan sa Pilipinas, na wala kayong mga nakakahawang sakit. Isa rin po sa mga kailangan nyo dyan. Tsaka kakailanganin nyo rin po yung proof of local address niyo dito sa Greece na, yung bahay ng amo niyo,
or opisina ng amo ninyo, kung doon kayo nag-i-stay, kakailanganin nyo po yun. Kailangan nyo rin ng certification or proof of employment na manggagaling naman sa inyong amo. Ito po yung kontrata ninyo or yung invitation ninyo galing sa amo. At yung panghuli po ay kailangan meron din pong babayaran dito para sa application ng inyong yung application fee ng inyong staying permit saka ng inyong working permit. Ano po, ito po yung tinatawag namin na parabulo dito. So yan po basically yung mga kakailanganin, ano. Normally dahil baguhan pa lang kayo dito at sigurado yung mga amo ninyo meron ng mga lawyer yan, so normally sila po ang naglalakad nito. Kumbaga kayo pipirma na lang, ibibigay nila sa inyo yung mga papeles at pipirmahan nyo na lang yung mga papeles, ano po. Tapos sila na po ang magpo-file nito sa Ministry of Immigration para po sa inyo, para maaprubahan ng inyong mga ang inyong application. So, pag nakompleto nyo na po yung mga papeles na yon, bibigyan kayo ng appointment ng Ministry of Immigration or Foreign Affairs dito sa Greece para pumunta sa kanilang opisina at para kunan kayo ng inyong fingerprints, ano. So, pagpunta niyo, kukunan kayo ng fingerprints, tapos i-register na yung mga mga ano ninyo, mga numbers ninyo, tapos yung mga lahat ng papeles niyo, check nila yon. So after that, bibigyan po kayo ng isang blue form or isang certification na nagpapatunay na isubmit niyo na po yung mga papeles na nire-require nila for your staying and working permit, ano po. So ito pong blue certification na to, pwede nyo na pong gamitin ito para makapagtrabaho dito po sa island kasi mas madali dito sa amin. So within at least 21 days or until 1 month, mai-release na po yung aming papeles dito, yung working tsaka yung staying permit, no. Hindi ko lang alam po doon sa Athens kung ilang buwan ang aabutin ng inyong applications, kasi sa mga metropolis, sa mga big cities po, medyo mas marami ang foreigners, so mas marami din ang kanilang trabaho, kaya medyo nadidelayed ng konti. So yan po, in general, yan po ang kabuuan ng proseso ng pagpunta dito sa Greece, ano, ng direct hiring dito sa Greece. Mag-iingat po kayo, marami pong nagpapanggap sa atin sa Pilipinas na direct hire daw, direct hiring, ganyan, tapos hihingan kayo ng pera. So mag-iingat po kayo sa mga ganyan, kasi mahirap po, baka ma-scam kayo. Hanggang sa muli po, ito po si Rafaelo, nagpapaalam po muli mula sa Greece.